even yung mga walang criminal liability, may civil liability. Yes, Oo. opo. Pwedeng panagutan yan, pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Panghilinan. Ayan. Kung pwedeng ibaba, okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon, more enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12 pag may discernment, di ba? Pag below 15. Yes, Okay? yes, oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede namang ang gawin mo, 13 ang cut-off. So, below 13, walang criminal liability. 13, And above. teenager na yan, ang dami ng impormasyon na nakuha niyan. Opo. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. Tinuruan na yan Opo, ng opo. religion Good, sa good manners and right Right conduct, conduct, di ba? GMRC. Alam na niya, at least yung mga krimen na pagnanakaw, Opo. pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Yes. At least alam na niya na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa Pero, o Attorney, kahit- libel, siguro, di ba? O, kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin, kahit 10 pa lang, pwede na managot eh. Kaya nga, dapat, Hanggat pero, maaari kaya kanyang opinion tayo at dapat Opo. namang galangin yun kasi dati nga sa batas 9 di ba? Opo. Pero yun lang ang Mas sinasabi okay ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Si Kiko nagagalit. Masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko na sinasabing mali. Para sa akin, mali. Pero Okay. isa lang ako sa milyon. Ha? Hindi ko sinasabing mali. Pero baka mali. Ba't ayaw mo man lang pag-usapan? Baka marami siyang matagal-tagal alalang na rin maliit. Kung hindi ako nagkakamali, early 2000 pa yun, year 2006 yata. Kung yun na yung batas na yun ay isinagawa. That was 20 years ago. Baka nag-iba na ang sitwasyon ng Opo. mga kabataan. Ba't ayaw niya? Yun ang mabigat Naging dito. worse nga ngayon eh. Well, yes, definitely. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron akong isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ng mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa Makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270
million per hour. My Ganito ang God. mangyayari sa atin, ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting Tanggap. tulong, baka mapasaya mo sila. Ngunit sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-a-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress, talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na confi ni Inday na ipaliwanag na, kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compared doon sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun nga yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Yes. Itong huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha? At ngayon lang nangyari ito. Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahayin? No, sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag siniyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po yan ng taong bayan, ang problema talaga dyan sa ating bayan. Kumatanong ko lang, what is your view sa approach ng Marcos Jr. dito sa calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na hindi naghanda, kaya mas dumami yung casualties and also yung mga na biktima talaga na yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo at walang base ito sa social media, walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after the calamity pa lang nagbi-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Unang-una nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin nila ay disaster prevention, merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito Ngunit, ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito
Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na Like satellite. na ginamit dito parang 1 billion, parang satellite ito na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, mag-preposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking malit na magagawa, nakapadala na rin kami ng kahit ano. So, walang straight o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa. Well, sorry, Congressman Marcoleta, magdi-disagree ako sa iyo na mabait ang Pangulo. I don't think po na mabait siya. I believe kargado po siya dahil ang video ay pina-authenticate ko dito sa Amerika kung saan ay gumagamit siya ng white powdery substance. Actually, leading to that sentiment, mag-agree po ba kayo, Kong Marcoleta, na dapat lahat ng mga politiko na sasabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Pwede naman yun. Ang nagiging problema lang kasi, yung ating saligang batas talaga, walang requirement na ganun Kaya hindi natin maipilit yun Hindi sila pwedeng pilitin. Sa voluntary basis na lang sana, ay lahat ng maaari pang gawin para lang matukoy natin na ay lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit ng kahit anong droga o mga bagay-bagay may kaugnayan yan, payag ako doon. Ang problema lang, hindi natin mapanagutan talaga. Hindi natin sila mapilit. Naintindihan natin yan. Kung mainit at pinag-uusapan ngayon, social media, mainstream media, ang revelasyon ni Colonel Hector Grijaldo, I hope tama yung pagkabanggit ko kung napanood nyo kagabi, doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan po ay isiniwalat niya na during the Quad hearing ay inimpluwensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in-expose ni Garma at iba pang mga resource person doon ay there's such thing na may nag-i-exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na mag-execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So in-expose po ni Colonel Hector kahapon na talagang pinilit o inudyokan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So nakakagimbal po yun kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan pulis pa ito for 30 years in service na ito, na lingkod bayan din. Kung narinig nyo po, napanood nyo, ano yung sentimiento nyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigahan din. Kasi unang-una, Yes. Hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya nga sila gumagawa ng investigasyon. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin ay hindi na nakabase
sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na ring hindi natutupad eh. At ngayon, nagkaroon ng akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan. Yes. Para sa akin ay masusing suriin yan sapagkat mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong sila'y Meet the brand new Wondershare UniConverter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more. Ni Pangulong Duterte, magfa-file daw siya ng case doon sa dalawa. Pero sino po ba dapat ang mag-initiate na magkaroon ng pag-iimbestiga sa Kongreso man sa Senado? Sino po ba dapat or anong committee? No, dapat yung ethics committee, kaya lang yun, ethics lamang yun, ano? Itong akusasyon na to ay meron ng criminal responsibility ang pinag-uusapan Yes. dito eh. Sa mga PID, maski sa aming institution ay meron kaming ethics committee para na ipasimulan. Ngunit hanggang doon lamang kung ano ang ipapataw na parusa. Halimbawa, kung mapatunayan totoo ang nangyari, maaaring ma-expel lamang isa sa amin. Ngunit, merong criminal propensity itong nangyaring ito. Kaya merong pananagot ang kriminal kung yan ay mapatunayan. Yeah. So alam niyo po lahat ng pinag-uusapan natin dito, it all boils down kung gaano nahihirapan ng ating bayan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng bilihin. So I believe na kapag po kayo ay nasa Senado na talaga, magiging effective kayong senator. So paano po ninyo mai-address itong pagtaas ng bilihin at kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan na patuloy na nasasadlak sa kahirapan? Ang unang ang ipinipilit kong gawin ay yung pagpababa ng presyo ng kuryente na kaya naman nating gawin. Ang isa sa kaugnay na aksyon dyan ay siguro kailangan tanggalin na natin ang buwis na binabayaran tungkol sa kuryente at saka yung buwis na binabayaran sa petrolyo. Tayo lamang ang bansa kasi na nagbubuwis ng petrolyo at saka ng kuryente. Kaya lalong bumibigat at tumataas yung presyo ng kuryente. Ang gawin na lang natin, kailangan ang Department of Finance gumawa ng ibang paraan kung saan niya kukunin ng buwis, hindi doon sa mismong kuryente na dito ay nakapagpapalala ng bigat ng mga gastusin ng mga consumers, lalong-lalo na itong mga kababayan nating mga residente. Mabuti na lang kung nasa siguro yung sektor ng commercial at saka industrial na gumagamit ng kuryente. Total, mayayaman naman yan. Ay yung system loss kahit wag nang alisin yan. Ngunit pagdating do sa mga households na may hirap, lalong-lalo na nag-a-average na gumagasta lang ng 200 kilowatt hours per month. Ay yung system loss, napakalaki niyan eh. Lalong-lalo na sa probinsya, yung mga electric cooperatives, ang system loss is 14% of their bill. Eh dito naman sa Maynila, sa Meralco, mga 9% yan eh. Ang laki ng system loss kung ang pag-uusapan ay yung total na pagbayad mo sa presyo ng kuryente. Pag naibaba natin yan at nakapag-inganyo yan ng maraming mga mangangalakal, mga negosyante na magtayo sila ng ating ng mga tanggapan at mga factories dito sa ating bansa, ay nakikita ko diyan ang ma-generate na trabaho ay talagang maramihan. At pagkatapos na ma-generate ang maraming trabaho, siyempre magiginhawaan yung ating mga pamilya sapagkat meron na silang mapagkukunan. Bagkus pa bukod pa dun sa maraming mga produkto at mga serbisyo makikreate. Kasi po pag pinababa natin ang kuryente, yung pong production cost ng isang kumpanya ay talagang bababa. Siguro kung hindi man kalahati kasi ang production cost na manggagaling sa kuryente masyadong malaki yan. At kapag nainganyo nga po siya,
at nainganyo siyang magtayo ng maraming kumpanya diyan pa lang tayo makikinabang. Pagka po nawala yung presyo ay yung mga tinatawag nating buwis sa petrolyo at saka yung sa kuryente, yung banner inflation na tinatawag na nanggagaling po sa pagkain at saka dyan sa petrolyo, yan ang bababa. Yan po yung mahirap kontrolin eh. Yung pong core inflation, dalawa po kasi ang inflation natin, yung core inflation at saka yung banner. Yung banner po, yun ang nanggagaling sa pagsirit po ng presyo ng pangunahing bilihin. Kasama na dyan ang pagkain. Kaya po kapag yan ay na-address natin, unti-unti po nating maibababa ang inflation sa ating bansa. Kasi ang mangyayari po niyan, yung manufacturing sector ang mismong lalakas. Ngayon po kasi ang manufacturing sector mahina po eh. Ang ating ekonomiya ngayon is consumption driven. Sapagkat puro ayuda po eh. Walang katapat na production. Paano ka magpo-produce? Kailangan po gumiling yung makinarya ng ating manufacturing. Kapag ka ito po ay production driven, diyan lang po giginhawa ang buhay ng ating mga kababayan sapagkat mapapayabong natin ang economy natin. Unti-unti po natin gagawin, pero yun po yung direksyon na dapat nating tahakin. Bantayan po natin yan. Yes. Kung habang nahihirapan ang ating mga Pilipino, kawalan ng trabaho, mahal ang bilihin, at patuloy ang pagtaas ng crime, marami po mga nakikidnap ngayon, mga nawala. Recently, meron pong US citizen na nakidnap dyan sa Mindanao, and I don't think kung na-capture na ba yung kumidnap sa kanya. Paano nyo po i-address ang, yun, pinag-uusapan din dyan kahapon sa Senate hearing, ang human rights at ang hustisya para sa bawat Pilipino na biktima ng mga drug lords ngayon dahil talamak nga. Paano nyo i-address yun kung as a senator in the future? Kailangan nga po magbantayan tayo. Yung enforcement po kasi ang pinaka-problema. Tingnan po natin ang structure ng kapulisan ngayon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa kung bakit pinipilit ko po yung oversight function ng Congress. Okay. Sa batas po ng ating PNP, ang kapulisan po ay dapat nandun sa labas. Ibig sabihin po, meron sila lahat patrolling function. Ano po ang ibig sabihin nun? Magmula po doon sa Chief PNP hanggang sa kahuli-hulihang pulis, kailangan nasa labas po sila. Nawala ako. Okay, you're good. Kailangan po nasa labas sila. Bakit po merong kampo ang pulis, Ms. Maharlika? Kung ang kanilang pananagutan ay nasa labas sila at dapat nagpapatrolya. Bakit ba't meron pong kampo ang pulis? So, ang gusto ko po sabihin dito, kailangan malaman po natin, ilan po ba yung percentage po sa ngayon ng mga pulis na nasa labas? 20% lang. Ilan? 80% nasa kampo. Hindi po nagagawa yung visibility. Yung patrolling function nawawala po. Ngayon, may kaugnayan po yung sa tanong nyo. Ang daming, dahil sa kawalan ng pagbabantay, Yung presence ng police, oo. Yung presence ng police, yung visibility, kaya po, ang theory ko dyan ay hindi nakakatulong sa pagsansala ng maraming sabuatan ng anumang mga enterprising na individuals na nakagagawa hindi lamang krimen kung hindi maski na civil and political rights po ay kanila na pong nalalabag. Pero kung meron pong visibility yung kapulisan kasi ang patrolling function po nila ay nandoon. Bakit po 80% nasa kampo? Ang dapat nasa kampo lamang, Ms. Maharlika, yung mga non-police employees. Yung pong Administrative. administrative staff na hindi police. Yes. Ngunit yung police, ang mandate po nila ay kinakailangan po nasa labas. Kung tutuntunin po niyo yung batas na yan, Ms. Maharlika, pati nga po yung mga poste ng Ano ang opinion mo dito sa war on drugs ng Pangulong Duterte? Para ba sa'yo naging effective nung panahon niya? And kahapon, nagkaroon nga ng pagdinig sa Senado. Grabe yung talagang ang pagmamahal na ipanakita ni Pangulong Duterte na willing siyang magpakulong. Ang sabi niya ay sasagutin niya lahat kung ano man yung kaso na ibabato sa kanya or
ifa-file sa kanya regarding dito sa failure based dun sa mga nag-aakusa na failure ang kanyang war on drugs. Ano sa tingin mo? Ano ba? Naging successful bang war on drugs si Pangulong Duterte? And number 2, ano yung opinion dun sa hearing kahapon na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function, Ms. Maharlika. Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo. Sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Okay. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko, kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging basihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yun ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapakipakinabang sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Maaring merong merong downside din yan sapagkat wala namang perpektong wala namang perpektong mekanismo para sugpuin mo ang droga eh. Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta diyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At nasabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako, nagagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko na sasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yon sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating lipunan. Ngunit makikita hindi naman magtatagumpay yung programa na naputol kayo kanina, mga 30, 40 seconds po. So ayun, going back po, yung sabi mo you talk about Pangulong Duterte doon na he will take full responsibility sa action na ginawa. I will take full legal responsibility. Sabihin, kung susukatin ninyo yung ginawa kong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun, yung buong pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court ng panahon na yun, wala namang isinampang
kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon nyo sinisita nyo ako at yung mga pulis? Ba't ngayon nagkaroon kayo? Why is it that there is a belated anong tawag natin yan? Isang napaghatol na hindi nyo ako hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako sapagkat wala namang perpektong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito'y legitimate at nararapat lang, I take full responsibility. Wag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ng Pangulo? Yeah. So, kung si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si dating DOJ Secretary de Lima na bakit hindi nga sila nag-file ng kaso during Noynoy time, which is, isa siya sa may highest position as a cabinet secretary. Bilang abogado po, ano yung sa tingin mo na kailangan malaman ng taong bayan yung pagsagot ni De Lima doon sa tanong ni Senator Estrada na bakit wala kayong final na case? Ang sagot ni De Lima, kasi walang gustong mag-stand na witness, walang makuhang ebidensya, pero may testimonya, maraming nagtitestimonya, pero ayaw mag-stand. As a lawyer, is that valid? Na nag-aakusa itong si De Lima at iba pa sila Ontiveros, pinapalabas sa mainstream media, international, na ang Pangulong Duterte ay maraming ginurgor, ang ganito, ang ganyan. Then, narinig namin kahapon sa hearing na walang gustong mag-stand na any witness, kahit isang witness. Ang gusto lamang sabihin ni former Senator De Lima, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron siyang ebidensyang makuha, naging DOJ secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human Rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, kahit anong kaso. Simpleng-simple yun. Yes. Yeah. Ayan, may mga ilang minuto pa tayo natitira, no? Kung doon sa hearing kasi kahapon, ipinamalas ni Pangulong Duterte kung gaano niya kamahal ang mga OFW natin, ang mga Pilipino nasa labas ng bansa na nagpapakahirap, na nagre-remit, nagpapadala ng remittance para sa kanilang mga anak, pamilya, para magkaroon ng magandang bukas. Then, dahil sa epekto ng ipinagbabawal na, droga, ay nasisira ang kanilang kabuhayan. Yun yung giniit ni Pangulong Duterte kung bakit ganun yung approach niya sa war on drugs. Dahil concern siya sa amin, mga nasa labas ng bansa at mga OFW. At na-appreciate namin yon. Kapag naging senador ka na po, ano yung i-expect namin sa'yo at ang mga OFW na umaasa na one day na makauwi sila sa inang bayan, mahal na inang bayan, na magkaroon man lang ng kahit dissenting pamumuhay, payak at disente, na ma-enjoy kasama ang pamilya at hindi kakaba-kaba dahil sobrang hirap ng buhay, sobrang talamak ng krimen. So, pag naging senator na po kayo, ano ang pwede ninyong ma-contribute sa OFW at sa buong Pilipino? Unang-una, Miss Maharlika, yung pananatili nila sa ibang bansa sa ngayon, kagaya nung aking iminungkahi nung kino-confirm namin yung bagong secretary ng DMW. Ang sabi ko, ang kailangan ng mga yan, hindi yung tawagin nyo silang national o makabagong mga bayani o kaya mga counterparts in national development, mga gandang mga pananalita. Hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila kako yung protection at saka protection. Sapagkat pag nasa ibang bansa na sila,
wala na silang makakapitan talaga eh. Ngayon, kapag hindi kayo nagdagdag o naglagay ng mga abogado na tutulong sa kanila, kagaya ng nung tinanong ko sila, ilan ang mga abogado ka kung tumutulong sa mga OFWs natin? Ang sinabi nila, 2 law offices lang. Sabi ko, hindi naman po pwede yan. Sa Kingdom of Saudi Arabia lang, na 100,000 na ang mga may problema sa hurub na hurub pa lang. Hindi ka po pwede yan. Kinakailangan mag-hire kayo ng mga abogado talaga na siguro sa local na lang na nakakaintindi ng mga batas nila at yung sistema ng kanilang legal environment dyan. Hindi po pwede na dito manggagaling sapagkat ang manggagaling dito nag-i-interpret lang ng Islamic laws pero hindi sila kako-practitioners. So higit na makatutulong ka kapag ikaw mismo ay dinagdagan mo. Meron naman kayong budget na 2.8 billion eh. Anong gagawin mo dyan? Ang ginagawa mo rito ay pagka merong naharas o anong tawag din sa pagka merong napagsamantalahan o kung ano man ang nangyari na kababayan nating OFW, ang unang default nila pinauuwi nila eh. Hindi ka ako maganda yon. Sapagkat hindi mo pwede i-prosecute, maaaring walang kasalanan yung ating OFW eh. Kinakailangan, ilaban mo muna yon. Kung wala tayong abogado na gagamitin dyan, ay ang talagang gagawin, pauwiin mo na lang. Kaya tuwan-tuwa ka ako kung sino-sino man yung mga employers na yan. Kasi nai-incentivize sila na gawan ng masama yung ating mga kababayan kasi pauwiin mo lang eh. Walang magpo-prosecute eh. Walang tetestigo laban sa kanila. Yun ang una, kailangan yung protection na habang nandyan sila, mapangalagaan ang ating mga kababayang OFW. Yung pag-uwi nila dito, dapat meron naman silang maihintay dito na parang masasabi nating magagamit naman nila na hindi yung uuwi sila rito na nahirapan na nga sila doon. Pagdating dito, hirap pa sila. Dapat meron namang magagawa o maring may batas naman na makapagbibigay sa kanila ng kaluwagan. Halimbawa, marami akong iniisip eh. Meron akong bill na hindi ko na naituloy na sinasabi ko roon na kailangan parang may SSS din naman sana sila habang sila ay habang sila ay nandun sa matagal na panahon na pagdating nila rito ay maaari nilang magamit yun, di lamang yung dahil sa OWA. Pagdating ka ako, yung OWA naman ay kinakailangan ayusin din natin sapagkat yung bilyong-bilyong pera na nandyan lamang sa land bank, hindi naman kumikita yung pera. Napansin ko mahigit na, kung hindi ko nagkakamali, mahigit na parang 80 billion na pesos yata. Hindi ko malaman paano gagamitin yun. Kapag ka umuwi na yung OFW for good, dapat yung pera na yun na nakalagay sa bangko, magkaroon tayo ng isang batas na siguro ay magmumula doon ang makatutulong din sa kanila kapag nag-settle na sa ating bansa. Marami pa Maharlika, ngunit iisa-isahin natin. Yeah. Tayo napunta roon. Yes, Kong. Panghuli na lang po na katanungan ko sa inyo. Ito po patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan sa usaping healthcare. Yung mga kababayan nating kawawa, walang pera, tinatanggihan kapag nasa ospital. Kumbaga, dying na 50-50 ay tinatanggihan sa mga ospital. Talagang kawawa po, Kong, yung ating mga Pilipino. Anong magagawa nyo pag nasa Senate na kayo sa problemang ito? At ano yung take mo dito? Sa kabila ng kahirapan ng ating mga kababayan na hindi tinatanggap sa mga hospitals dahil walang pera, then yung 90 billion na budget from the PhilHealth ay dinownload sa national government. What is your take on that? Alam mo, dapat siguro ay i-restructure natin ng PhilHealth eh. Kasi yung layunin ng batas, yan, nasa layunin na naman tayo eh. Yung layunin ng batas ay i-cover yung lahat ng mamamayan na. Yes. Hanggang sa layunin na lang eh. Yung pagpapagod, wala. Kaya kapag ka mayroong oversight functions, ay susuriin natin mabuti yan, titingnan natin kung ano yung pananagutan ng mga tao, ay kinakailangan
na pinag-uusapan natin dito, buhay eh. Kamukha yang, Yeah. bakit hindi ginasta yung 90 billion ay tres Mhm. Nawala si Kong. Grabe. lang ang Feeling ko napadalhan ka talaga dyan yan, kung dedicated yan para ng sa jammer. kalusugan ng ating mga mamamayan. Mhm. Nawawala si Kong. Sorry to interrupt you, Kong, no? Feeling ko, sabi ko kanina na mukhang napadalhan po kayo dyan ng jammer, Sino-sino- kaya nawala ang signal niyo. Okay, go ahead, Kong. O ilan ang bilang tol. Yeah. Kong, can you hear me good? Ayan, okay na? Ayun. Yeah. Hello? Ayan. Yan, Kong, panghuli na lang yun at very, talagang interesting yung aking katanungan dahil kailangan malaman taong bayan. Sabi ko po kanina, nag-joke ako na mukhang napadalhan po kayo ng jammer kasi alam nilang magla-live tayo ngayon. But anyway, sige po, going back to your explanation po. Tungkol sa PhilHealth na sinasabi ko, kailangan nating suriing mabuti yung pagpapatupad nito. Ang daming sablay nito. Nakikita ko, ang dami pang corruption dito. Yes. Pati yung mga packaging na sinabi nila, mukhang naibigay ito sa mga pribado na nung tingnan ko, parang it's too good to be true. Parang ang pakete ay 750 pesos kasama na yung babayaran na doktor. Saka naman ako nakakitang professional pinandoktor. Dapat siguro mag-account tayo para sa ganun ay maasunto lahat ang merong kinalaman nito. Kaya dito mapapatunayan mo uli na yung sinasabi kong oversight function ay napaka-importante. Walang nagbabantay, walang umuusig. Kaya ganyan ang nangyayari. So, paano natin ma-improve yung oversight function na yan, Kong? At sabi ko nga, Pangulang, last na talaga to. Paano natin ma-ensure na magkaroon talaga ng oversight function and how we solve or end corruption dyan sa pamamagitan ng iyong mandato sa pagiging senador mo na. In-expect ko na yan 2025. So ano ang kapangyarihan ng Senado to end corruption o to lessen the corruption? Pagka natulungan mo akong makarating sa Senado, Ms. Maharlika, ay sasabihin ko o imumungkahi ko sa kung sino man ang Senate President. Kunwari, ang Senate President ay kakilala natin o hindi natin kakilala. Imumungkahi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ang Blue Ribbon Committee. Ako mag-chair. Para sa ganun, mapanagunan nating mabuti yung oversight function ng Senate. So sa Doon makatuwid, magsisimula tayo. Kasi yung Blue Ribbon Committee, yan lamang ang committee sa Congress at sa Senado, Ms. Maharlika, na pwede siyang tumawag ng pagdinig, motu proprio, kahit walang resolution. Kaya wala tayo sisinuhin dyan pag nakuha ko yan. Kaya lang, baka nakikinig yung mga taga-Senado ngayon, baka hindi ibigay baka hindi ka na ilagay. Baka hindi na ako ilagay. Pero ilagay ko naman, if they come to their senses, na pare-pareho lang naman ang bansa na gusto natin pagsilbihan, at ang mamamayan na gusto nating maibsan ang kanilang mga problema sa mahabang panahon. At alam ko namang, alam nila na gusto rin nating ayusin lahat ang problema ng ating bansa, ay kailangan ibigay nila sa akin yon. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-anmyenda sa RA 9344 Opo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun namang UN Guidelines for
the Prevention of Juvenile Delinquents, yung RIAD guidelines, hindi pare-pareho. Sa mga tweet yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Iyon ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. Eh. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado. Eh. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw pa po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May diskresyon, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Ang sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, sige, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na may discretion eh. O sinabi ng batas, sige, mandatorily you will be confined at the bahay Pag-asa. Pati nandun eh. Pero yung pong bahay Pag-asa, rehabilitative po yun eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagkat kung wala, yung bata, hindi rin may tutuwid yun. Kagaya nga po na sinasabi kanina, Senator Tulfo, pabalik-balik yun eh. Recidivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po nung example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa na eh. 10 taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito?
Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan. Kung sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may boys town po tayo, kung naaalala niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patron, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala noon na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng diin ay makilala sana ng bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yun, ay sa sarili niya mapanagutan niya yun. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadalhin siya sa bahay Pag-asa. At pagkatapos ng isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko kanina, Mr. President, kumpleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa ika-100 o ika-1 year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik
sa mainstream ng ating lipunan. Hindi po po yun ang inyong tinutukoy, Opo eh. Mr. Yun po President, ang- Your Honor. Opo eh. Yun po yung, alam niyo po kasi dapat bata pa lang, alam na niya yung accountability eh. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo, ito po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po yun. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Opo. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao ng rape na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa bahay pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo, sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka, ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano po ba yung panahon ninyo? No? Talaga pong maloko po tayo, patron eh. Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo? Ay, o hindi ba? magkaedad lang naman po. Tulfo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography eh. Pag nabasa po nila yon, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po yung nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po yung anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, wag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya habang ikaw ay nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, wag niyong galawin. Hanggang naayang ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ayan na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardya, psst, psst ka rito. Marirealize mo, boss. Marirealize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong merong kang discernment. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, Opo. maaring 9 o 10. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka kamurang edad. Opo. Ang importanteng lilitaw ay meron kang discernment, lalong-lalo na napasangkapan ka sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na pwede ka makipagsabuatan. At dito makikita rin, ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion.
Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Black upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite, isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Black upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite, isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6.
Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Black upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite, isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Black upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite, isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo,
napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution kung bakit may tinatawag na fixed supermajority sa saligang batas kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa MJ Mondihar sa report. Pwede bang bumoto sa impeachment trial ang senador na wala sa impeachment court? Ito ngayon ang isa sa mga pinagtatalo ng paksa kaugnay na nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Sa 24 incumbent senators, 2 ang posibleng hindi makalahok kapag nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang mga ito ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa ICC warrant at Senator Jingo Estrada na pinatawan ngayon ng 90-day suspension kaugnay ng kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan. Batay sa 1987 Constitution Law, anya maaari lamang silang hindi isama sa kompetasyon kung sila'y pumanaw, nagbitiw o tuluyan natanggal sa pwesto. Ipinaliwanag pa ni Attorney Ascuna na walang middle ground sa usaping ito dahil bawat senador ay kumakatawan sa mamamayang Pilipino. Anya, ang hindi pagsama sa kanila sa kompetasyon ay katumbas ng misrepresentation ng kanilang mga nasasakupan. Binigang din na dating maestrado na itinatakda ng konstitusyon ang isang fixed supermajority vote requirement upang matiyak na ang pagpapatalsik sa pinakamatataas sa opisyal ng bansa ay may malawak na suporta. Anya, ang bago-bagong voting threshold ay maaaring pagmula ng manipulasyon. Dagdag niya, layunin ng konstitusyon na protektahan ang matataas sa opisyal ng bansa laban sa madaling pagpapatalsik sa pamamagitan ng pagpigil sa anumang manipulasyon na maaaring magresulta sa hindi paglahok ng ilang senador sa proseso. Si Justice Acuna ay isa sa mga hinirang na miyembro noon ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas at sumulat ng kasalukuyang saligang batas o ang ating 1987 Constitution. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. O ngayon, sino yung paniwalaan natin? Si Carpio o si Ascuna nakasama para sa pagbalangkas ng 1986 sa 1986 Constitution na napasa sa 1987 Constitution po. O paano yun? Sino po yung susundin natin? Si Carpio. Maliwanag yung sinabi fix yung 16. Kahit anong mangyari pala, kahit pupunta sa ibang bansa o anong mangyayari sa dalawa, magkaroon ba ng expulsion, manatiling 16. O, ito po ay proteksyon para sa mandato ng impeachable officers. Yan na po ang maliwanag. So anong pinaghimutok ng botsimo Gerbel Uestro? Pag talo ka talaga. Kasi ang legal team ni Vice President Inday Sara, grabe, handang-handa na pala talaga, no? O, ito. Panoorin po natin, pakinggan natin yung lead counsel niya. Ready na po. Ma'am, ano pa ba yung articles na ano po ngayon para sa pagmamark na lang ng FOI? Articles 1 and 2. Ano po yun, ma'am? Article 1 is for confidential funds and Article 2 for the annexed state. Hopefully ba, attorney, matatapos ngayong araw yung pre-trial conference? We hope so. Pero I don't think matatapos ngayon kasi marami pa talaga. After the pre-trial conference, attorney, ano pong mangyayari next? The court will have to issue the pre-trial. Gaano po kahanda ang defense team po ngayon, ma'am? Ready. Like, gaano po? What do you mean? Gaano po kahanda? Kasi sinasabi po kasi ng prosecutor panel na hindi daw po handa ang defense team, ma'am. I think normally kami malaman kung anong sinasabi. Pero we're ready to do. Thank you, attorney. Ingat po. Ready po ang defense team ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung sinasabi ni Adyong hindi handa, anak ka ng kamuti ka, Adyong. Alam mo, itong Muslim na kongresista, dapat ipersona non grata ito ng mga ng Bangsamoro. Masyado ng halatang malitaboy, no? Ikaw, Gerber Luistro, sarap mo. Ito, sinabi ni ng prosecution team na parang hindi handa ang depensa. Sobrang handa, ilang taon na yung pinaghahandaan nila Kayo yung hindi handa. Si Kapunan nga, tulala Si Gerbel nga, nilamon, anong hindi handa. Ready na po ang depensa ni Vice President Inday Sara Duterte. Paano hindi nagiging ready? Tingnan mo, 97, anak ng kagwang, 97 witnesses ilalabas ng kampo
ni Vice President Inday Sara Duterte sa impeachment trial, patay ka, Luistro. O, pakinggan natin ang balitang ito. Bukas sa pagkakaroon ng surprise witnesses sa impeachment trial, si Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ayon ito sa tatayong Clerk of Court sa paglilitis na si Senate Secretary Rene Bantug. Anya, basta dapat makapag-abiso ang sinumang may bagong witness 3 araw bago ito isalang. Kanina sa pre-trial ng impeachment case, may 57 testigo na balak ipresenta ang prosekusyon. Habang 77 naman ang witnesses ng defense team ng bise. Nako! Para mas malinaw ang pagpresenta ng witnesses, maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order para sa lahat ng napagkasunduan at hindi napagkasunduan ng magkabilang kampo. Huling araw na dapat ng pre-trial conference pero posibleng sa Huwebes ito matapos dahil sa dami ng mga ebidensyang kailangang markahan. Sa kabila niyan, on track pa rin sila sa July 6 na pagbubukas ng impeachment trial. Kapwa naniniwala ang magkabilang panig na posibleng hindi matapos sa loob ng 3 buwan ang impeachment trial. Agad na bang nilinaw ni House Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro na hindi clerk of court kundi impeachment court ang magdedesisyon kung ilang boto ang kailangan para ma-convict ang bise. Kasunod yan ang sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na sinubukan naman ng depensa na palutangin ang issue ng conviction threshold. Bugo ka, Luistro. Yung Republic Act 9344, yung Ah, Juvenile yes. Justice and Welfare Act. Yes, Ito po oo. yung palaging pinipintasan na batas ni Kiko Pangilinan Aha. na naging parang absuelto na daw yung mga menor de edad na below 15. Yes. Yan na absolutely walang criminal liability. Ayaw na ayaw niya masaktan ng mga bata. Parang ganun eh. Hindi, actually, noon pa ako tutol dyan. Pero yung 15 to 18, bibistahan muna magkakaroon ng preliminary hearing kung saan ay titingnan if they acted with discernment. Yes. Okay? Ang ibig sabihin, kung alam nila yung ginagawa nila ay krimen o masama. Opo. Itinaas actually yung threshold. Kasi ang dati, ayon sa ating pagsasiliksik, na inutos ko lang naman doon sa anak ko, si Attorney Jose Arturo III. Okay. Dati po kasi matagal ko nang napag-aralan yung RPC, syempre medyo baka nalibutan na natin. Sabi, tignan mo nga kung yung aking naaalala ay tama pa, sapagkat under the revised penal code, yung provisions po sa mga child offenders, yun pong below 9, yun ang walang criminal liability. Okay. oo. Yung 9 to 15, meron po yung criminal liability if they acted with discernment. So, kita nyo ang threshold mababa. Ikaw ay 10 anyos, 11 anyos, 12 anyos, may ginawa kang act that is defined as a crime. Alam mo na ang ginagawa mo ay mali Ayun. o tama bago ka ibigyan ng hearing to determine whether you should be adjudged guilty or not. Okay. Yun pong Panghilinan Lot, itinaas yung threshold. Ginawang below 15 ay Hindi pwede. Oo, walang criminal liability. Absuelto. 15 to 18, pwede if they acted with discernment. Okay. So, titingnan pa rin. Siyempre, pag 18, adult ka na. Yes. Okay. Para po sa akin, masyadong arbitrary yung 15. Kasi, in this day and age, sa dami ng impormasyon, eto na lang, wag na nating tingnan yung statistics, ano? Minsan hindi nagsasabi yung social analysis, ano? Minsan masyadong scientific eh. 14 years old ka, hindi mo ba alam na ang pagpatay ay masama? Alam na natin 13. yan. Hindi mo ba alam na pagpumatay ka ng tao ay masama? Pag namaril ka, Alam masama na yung yan. krimen, yung pambihira naman. Alam na yan, Di ba, sir. Oo. elementary pa lang, tinuturo na sa Tinuturo atin na yan, yung yes. 10 mandamiento. Di ba? Opo, The 10 alam na commandments. Thou shalt not kill. O, di ba? Yeah. O, thou shalt not steal. O, di ba?
Dapat yan tinuturo nila habang maagi talaga. Yung basic, siguro yung Basic yung pwede. estafa. Opo, Medyo yan. komplikado yon, yung false pretenses. Complex legal complex legal doctrine yun eh, di ba? Yes, yes. Pero yung pagpatay, pagnakaw, built-in yun eh, di ba? Di ba? Sa bahay pa lang tinuturo na Ay, yun eh. Ang aga naman, happy 1.1K Hi. live viewers sa Thank YouTube. you, Maraming guys. salamat po. po. Di ba 10 years old ka lang, alam mo na eh. 9 years old, alam mo na eh. Alam na. Kahit nga, grade 1, grade 2, di ba? Opo, alam na yan. Wag mong gagalawin yan. Hindi sa'yo yan, di ba? Opo, alam na yan. Wag kang mananakit. Hindi maganda yan, di ba? Pero tingin ko, Tony, mas maganda yung early age eh. Hindi kaya nga. Ituturo na talaga. Dapat, bumalik na tayo dun sa dati kasi ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, Yun. taking advantage of that, yung 10, 11, 12, 13, inuutusan na, alam nyo ba sa amin, yung akyat bahay, Yes. nagugulat yung iba, sabi nila, paano kumasya yan at naakyat bahay kayo, may pumasok at binuksan yung gate nyo from inside. Ang access ng bahay nyo lang, Liit. ang meron lang bintana, yung banyo, and liit. Kasya yung bata doon. Kano bata ang inuutusan? Kasi nga, Yun. yung ginawa ni Senator Pangilinan, yung mga bleeding hearts kasi, Yun. na hindi pwede po nating sabihin na porkit 13, 14, hindi na dapat bigyan ng kriminal na pananagutan. Hindi ko sinasabing civil Opo, kasi opo. under the law naman po, even yung mga walang criminal liability, may civil liability. Yes, Oo. Pwedeng panagutan yan. Pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Pangilinan. Ayan. Kung pwedeng ibaba, okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon, more enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12 pag may discernment, di ba? Pag below 15. Yes, Okay? yes. Oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede namang ang gawin mo, 13 ang cut-off. So, below 13, walang criminal liability. 13. And above. Teenager na yan, ang dami ng impormasyon na nakuha niyan. Opo. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. At tinuruan na yan Opo, ng opo. religion Good, sa good manners and right Right conduct, conduct, di ba? GMRC. Alam na niya, at least yung mga krimen na pagnanakaw, Opo. pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Yes. At least alam na niya na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa Pero, o Tony, libel, siguro, di ba? Kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin, kahit 10 pa lang, pwede na managot eh. Kaya nga, dapat, Hanggat maaari kaya kanyang opinion tayo at dapat Opo. namang galangin yon kasi dati nga sa batas 9 di ba? Opo. Pero yun lang ang Mas sinasabi okay yun. ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Si Kiko nagagalit. Masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko na sinasabing mali. Para sa akin, mali. Pero Okay. isa lang ako sa milyon. Hindi ko sinasabing mali, pero baka mali, ba't ayaw mo man lang pag-usapan? Baka marami siyang matagal na alagang rin mali. Kung hindi ako nagkakamali, early 2000 pa yun, year 2006 yata. Kung yun na yung batas na yun ay isinagawa. That was 20 years ago. Baka nag-iba na ang sitwasyon ng mga kabataan. Ba't ayaw niya? Yun ang mabigat Naging dito. worse nga ngayon eh. Well, yes, definitely. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing
gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron akong isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ang mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang nangyayari sa atin, ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulong, baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-a-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress, talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na confi ni Inday na naipaliwanag na, kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compared dun sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun nga yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Itong huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha? At ngayon lang nangyari ito. Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahayin? Kaya sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo
sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw Yeah. nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po 'yan ng taong bayan ang problema talaga diyan sa ating bayan, ano. Kung matanong ko lang, what is your view sa approach ng Marcos Jr. dito sa calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na hindi naghanda, kaya mas dumami yung casualties and also yung mga na biktima talaga na yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo at walang based ito sa social media, walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after the calamity pa lang nagbi-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, well, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Unang-una, nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin nila ay disaster prevention, merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit, ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan, katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko, meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na Like satellite. na ginamit dito, parang 1 billion, parang satellite ito na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, mag-preposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking maliit na magagawa, nakapadala na rin kami ng kahit ano. So, walang straight o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa. Well, sorry, Congressman Marcoleta, magdi-disagree ako sa iyo na mabait ang Pangulo. I don't think po na mabait siya. I believe kargado po siya dahil ang video ay pina-authenticate ko dito sa Amerika kung saan ay gumagamit siya ng white powdery substance. Actually, leading to that sentiment, mag-agree po ba kayo, Kong Marcoleta, na dapat lahat ng mga politiko na sasabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Pwede naman yun. Ang nagiging problema lang kasi, yung ating saligang batas talaga, walang requirement na ganun Kaya hindi natin maipilit yun Hindi sila pwedeng pilitin. Sa voluntary basis na lang sana, ay lahat ng maaari pang gawin para lang matukoy natin na ay lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit ng kahit anong droga o mga bagay-bagay may kaugnayan yan, payag ako doon. Ang problema lang, hindi natin mapanagutan talaga. Hindi natin sila mapilit,
Naintindihan natin yan. Kung mainit at pinag-uusapan ngayon, social media, mainstream media, ang revelasyon ni Colonel Hector Grijaldo, I hope tama yung pagkabanggit ko kung napanood nyo kagabi, doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan po ay isiniwalat niya na during the Quad hearing ay inimpluwensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in-expose ni Garma at iba pang mga resource person doon ay there's such thing na may nag-i-exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na mag-execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So in-expose po ni Colonel Hector kahapon na talagang pinilit o inudyukan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So nakakagimbal po yon kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan pulis pa ito for 30 years in service na ito, na lingkod bayan din. Kung narinig nyo po, napanood nyo, ano yung sentimiento nyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigan din. Kasi unang-una, Yes. hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya nga sila gumagawa ng investigasyon. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na rin hindi natutupad eh. At ngayon, nagkaroon ng akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan. Para sa akin ay masusing suriin yan sapagkat mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong siya'y sinabihan para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban at tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamain ng kahit sino, ay napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin, Ms. Maharlika. Kung sinabi ni Pangulong Duterte, magpa-file daw siya ng case doon sa dalawa, pero sino po ba dapat ang mag-initiate na magkaroon ng pag-iimbestiga sa Kongreso man sa Senado? Sino po ba dapat or anong committee? No, dapat yung ethics committee, kaya lang yun, ethics lamang yun, ano? Itong akusasyon na to ay meron ng criminal responsibility ang pinag-uusapan dito eh. Sa makatwid, maski sa aming institution ay meron kaming ethics committee para na ipasimulan. Ngunit hanggang doon lamang kung ano ay ipapataw na parusa. Halimbawa, kung mapatunayan totoo ang nangyari, maaaring ma-expel lamang isa sa amin. Ngunit, merong criminal propensity itong nangyaring ito. Kaya merong pananagot ang kriminal kung yan ay mapatunayan. Yeah. So alam niyo po lahat ng pinag-uusapan natin dito, it all boils down kung gaano nahihirapan ng ating bayan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng bilihin. So I believe na kapag po kayo ay nasa Senado na talaga, magiging effective kayong senator. So paano po ninyo mai-address itong pagtaas ng bilihin at kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan na patuloy na nasasadlak sa kahirapan? Ang unang ipinipilit kong gawin ay yung pagpababa ng presyo ng kuryente na kaya naman nating gawin. Ang isa sa kaugnay na aksyon dyan ay siguro kailangan tanggalin na natin ang buwis na binabayaran tungkol sa kuryente at saka yung buwis na binabayaran sa petrolyo. Tayo lamang ang bansa kasi na nagbubuwis ng petrolyo at saka noong kuryente, kaya lalong bumibigat at tumataas yung presyo ng kuryente. Ang gawin na lang natin
Kailangan ng Department of Finance gumawa ng ibang paraan kung saan niya kukunin ng buwis, hindi doon sa mismong kuryente na dito ay nakapagpapalala ng bigat ng mga gastusin ng mga consumers, lalong-lalo na itong mga kababayan nating mga residente. Mabuti na lang kung nasa siguro yung sektor ng commercial at saka industrial na gumagamit ng kuryente, total mayayaman naman yan, ay yung system loss kahit wag nang alisin yan. Ngunit pagdating do sa mga households na may hirap, lalong-lalo na nag-a-average na gumagasta lang ng 200 kilowatt hours per month, ay yung system loss napakalaki niyan eh. Lalong-lalo na sa probinsya, yung mga electric cooperatives, ang system loss is 14% of their bill. Eh dito naman sa Maynila, sa Meralco, mga 9% yan eh. Ang laki ng system loss kung ang pag-uusapan ay yung total na pagbayad mo sa presyo ng kuryente. Pag naibaba natin yan at nakapag-inganyo yan ng maraming mga mangangalakal, mga negosyante na magtayo sila ng ating ng mga tanggapan at mga factories dito sa ating bansa, ay nakikita ko diyan ang ma-generate na trabaho ay talagang maramihan. At pagkatapos na ma-generate ang maraming trabaho, siyempre magiginhawaan yung ating mga pamilya sapagkat meron na silang mapagkukunan. Bukod pa dun sa maraming mga produkto at mga serbisyo makikreate. Kasi po pag pinababa natin ang kuryente, yung pong production cost ng isang kumpanya ay talagang bababa. Siguro kung hindi man kalahati kasi ang production cost na manggagaling sa kuryente masyadong malaki yan. At kapag nainganyo nga po siya at nainganyo siyang magtayo ng maraming kumpanya diyan pa lang tayo makikinabang. Pagka po nawala yung presyo ay yung mga tinatawag nating buwis sa petrolyo at saka yung sa kuryente, yung banner inflation na tinatawag na nanggagaling po sa pagkain at saka dyan sa petrolyo, yan ang bababa. Yan po yung mahirap kontrolin eh. Yung pong core inflation, dalawa po kasi ang inflation natin, yung core inflation at saka yung banner. Yung banner po, yun ang nanggagaling sa pagsirit po ng presyo ng pangunahing bilihin. Kasama na dyan ang pagkain. Kaya po kapag yan ay na-address natin, unti-unti po nating maibababa ang inflation sa ating bansa. Kasi ang mangyayari po niyan, yung manufacturing sector ang mismong lalakas. Ngayon po kasi ang manufacturing sector mahina po eh. Ang ating ekonomiya ngayon is consumption driven. Sapagkat puro ayuda po eh. Walang katapat na production. Paano ka magpo-produce? Kailangan po gumiling yung makinarya ng ating manufacturing. Kapag ito po ay production driven, diyan lang po giginhawa ang buhay ng ating mga kababayan sapagkat mapapayabong natin ang economy natin. Unti-unti po natin gagawin, pero yun po yung direksyon na dapat nating tahakin. Bantayan po natin yan. Yes. Kung habang nahihirapan ang ating mga Pilipino, kawalan ng trabaho, mahal ang bilihin, at patuloy ang pagtaas ng crime. Marami po mga nakikidnap ngayon, mga nawala. Recently, meron pong US citizen na nakidnap dyan sa Mindanao and I don't think kung na-capture na ba yung kumidnap sa kanya. Paano nyo po i-address ang, pinag-uusapan din dyan kahapon sa Senate hearing, ang human rights at ang hustisya para sa bawat Pilipino na biktima ng mga drug lords ngayon dahil talamak nga. Paano nyo i-address yun kung as a senator in the future? Kailangan nga po magbantayan tayo. Yung enforcement po kasi ang pinaka-problema. Tingnan po natin ang structure ng kapulisan ngayon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa kung bakit pinipilit ko po yung oversight function ng Congress. Okay. Sa batas po ng ating PNP, ang kapulisan po ay dapat nandun sa labas. Ibig sabihin po, meron sila lahat patrolling function. Ano pong ibig sabihin nun? Magmula po doon sa Chief PNP hanggang sa kahuli-hulihang pulis, kailangan nasa labas po sila. Nawala ako.
Okay, you're good. Kailangan po nasa labas sila. Bakit po merong kampo ang pulis, Miss Maharlika? Kung ang kanilang pananagutan ay nasa labas sila at dapat nagpapatrolya. Ba't meron pong kampo ang pulis? So, gusto ko po sabihin dito, kailangan malaman po natin, ilan po ba yung percentage po sa ngayon ng mga pulis na nasa labas? 20% lang. Ilan? 80% 20%. nasa kampo. Hindi po nagagawa yung visibility. Yung patrolling function nawawala po. Ngayon, may kaugnayan po yung sa tanong nyo. Ang daming, dahil sa kawalan ng pagbabantay, Yung presence ng police, oo. yung presence ng police, yung visibility, kaya po, ang theory ko dyan ay hindi nakakatulong doon sa pagsansala ng maraming sakbuatan ng anumang mga enterprising na individuals na nakagagawa hindi lamang krimen, kung hindi, maski na civil and political rights po, ay kanila na pong nalalabag. Pero kung meron pong visibility yung kapulisan, kasi ang patrolling function po nila ay nandoon. Bakit po 80% nasa kampo? Ang dapat nasa kampo lamang, Ms. Maharlika, yung mga non-police employees. Yung pong Administrative. administrative staff na hindi police. Yes. Ngunit yung police, ang mandate po nila ay kinakailangan po nasa labas. Kung tutuntunin po niyo yung batas na yan, Ms. Maharlika, pati nga po yung mga poste ng ng ilaw na walang na halimbawa ay sira, halimbawa ay hindi umiilaw, ito ay nire-report ng pulis. Basahin po ninyo yung batas. Pati po yung mga imburnal na hindi gumagana, nililista dapat yan ay nire-report po nila sa mga kaukulang ahensya. Ang dami pong tungkulin ng pulis. Hindi nila nagagawa kasi nasa kampo lang sila. Ewan ko po kung anong ginagawa nila. At ang iba kung ay nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. So gusto ko na rin po samantalang ng pagkakataon. Ano ang opinion mo dito sa war on drugs ng Pangulong Duterte? Para ba sa'yo naging effective nung panahon niya? And kahapon, nagkaroon nga ng pagdinig sa Senado. Grabe yung talagang pagmamahal na ipanakita ni Pangulong Duterte na willing siyang magpakulong. Ang sabi niya ay sasagutin niya lahat kung ano man yung kaso na ibabato sa kanya or ifa-file sa kanya regarding dito sa failure based dun sa mga nag-aakusa na failure ang kanyang war on drugs. Ano sa tingin mo? Ano ba? Naging successful bang war on drugs si Pangulong Duterte? And number 2, ano yung opinion dun sa hearing kahapon na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function, Ms. Maharlika. Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo. Sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Okay. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging basihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yun ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapakipakinabang sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Maaring merong merong downside din yan sapagkat
wala namang perpektong wala namang perpektong mekanismo para sugpuin mo ang droga eh. Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta diyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At nasabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako na gagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko nasasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yon sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating lipunan. Ngunit makikita hindi naman tatagumpay yung programa naputol kayo kanina, mga 30, 40 seconds po. So ayun, going back po, yung sabi mo ayun, you talk about Pangulong Duterte doon na he will take full responsibility sa action na ginawa. Policy. I will take full legal responsibility. Sabihin, kung susukatin ninyo yung ginawa kong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun, yung buong pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court nung panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon sinisita niyo ako at yung mga pulis? Ba't ngayon nagkaroon kayo? Why is it that there is a belated anong tawag natin yan? Isang napaghatol na hindi nyo ako hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako sapagkat wala namang perpektong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito'y legitimate at nararapat lang, ako, I take full responsibility. Wag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ng Pangulo? Yeah. So, kung si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si dating DOJ Secretary de Lima na bakit hindi nga sila nag-file ng kaso during Noynoy time, which is, isa siya sa may highest position as a cabinet secretary. Bilang abogado po, ano yung sa tingin mo na kailangan malaman ng taong bayan yung pagsagot ni De Lima dun sa tanong ni Senator Estrada na bakit wala kayong final na case? Ang sagot ni De Lima, kasi walang gustong mag-stand na witness, walang makuwang ebidensya, pero may testimonya, maraming nagtitestimonya, pero ayaw mag-stand. As a lawyer, is that valid? Na nag-aakusa itong si De Lima at iba pa niya, sila Ontiveros, pinapalabas sa mainstream media, international, na ang Pangulong Duterte ay maraming
ginurgor, ang ganito, ang ganyan. Then, narinig namin kahapon sa hearing na walang gusto mag-stand na any witness, kahit isang witness. Ang gusto lamang sabihin ni former Senator De Lima, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron Yeah. siyang ebidensyang makuha, naging DOJ secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, ay baka nakakuha sila ng ebidensya. Ang problema, wala silang nakuha ng ebidensya. At kung meron man, siguro yung nakuha nila will not stand in court. Meaning, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, kaya hindi sila nakapagsampa ng kahit anong kaso. Simpleng-simple yun. Yes. Yeah. Ayan, may mga ilang minuto pa tayo natitira, no? Kung dun sa hearing kasi kahapon, ipinamalas ni Pangulong Duterte kung gaano niya kamahal ang mga OFW natin, ang mga Pilipino nasa labas ng bansa na nagpapakahirap, na nagre-remit, nagpapadala ng remittance para sa kanilang mga anak, pamilya, para magkaroon ng magandang bukas. Then, dahil sa epekto ng ipinagbabawal na, droga, ay nasisira ang kanilang kabuhayan. Yun yung giniit ni Pangulong Duterte kung bakit ganun yung approach niya sa war on drugs. Dahil concern siya sa amin, mga nasa labas ng bansa at mga OFW. At na-appreciate namin yon. Kapag naging senador ka na po, ano yung i-expect namin sa'yo at ang mga OFW na umaasa na one